Masayang araw po, mga ka-PL. Di ba, pumalag po ang Palasyo Malacanang doon sa kumakalat sa social media na di umano'y medical record ni Bongbong Marcos. At kalauna naman, sinigundahan ng St. Luke's na hindi daw yung totoo. Peke daw yun. Gawa-gawa lamang daw yun. So, parehas po ang testimonya nitong dalawa, Malacanang at St. Luke's. Peke! Hindi totoo. Yan. At kung hindi ako nagkakamali, sa mga pagkakataong ito, di umano, pinaiimbestigahan na ng Palasyo Malacanang kung sino-sino itong mga nagpapakalat nitong di umano'y peke na medical record ni Bongbong Marcos na galing sa St. Luke's. Kasi nga, peke yun, sabi nila mga kababayan. Kaya nagpapaimbestigahan na naman sila na para bagang meron na naman silang gagawing panibagong hakbang. Walang iba, kundi itong kanilang laging pananakot sa ating mga DDS na kakasuhan kayo. Oo, walang sinabi na kakasuhan yung mga nagpapakalat. Pero bakit nila pinaiimbestigahan? Hindi kaya humantong yan sa kasuhan na naman, mga kababayan, sa mga nagpapakalat? Dahil nga, fake news nga daw ayon sa Palasyo Malacanang. Pero ayon naman po kay Atty. Sal Panelo, mga kababayan, hindi ang mga DDS ang nagpapakalat ng fake news. Kahit na libo-libo na ang shares nung sinasabing medical record ni Bongbong Marcos, kundi mismo ang Palasyo Malacanang daw ang gumagawa ng fake news. O, ito po yung video niya. Panoorin po natin, mga kababayan. Pero bago ko po simulan, makikisuyo lang po sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan, paki-like at paki-share po nitong video. Maraming salamat, makikisuyo lang. O ito na, panoorin na kagad natin ang paliwanag ni Atty. Sal Panelo. Bakit niya sabing Malacanang ang gumagawa ng fake news? O Malacanang, kayo pala fake news eh. Lakas yung malakot na. Ito na. React ang Malacanang dahil daw may kumakalat na medical report kung saan inilalahad doon yung sakit niya. At syempre, yung sakit na nakalagay doon, hindi ordinary sakit. Marami sakit eh. Malala ang sakit. Tapos tinatanggi sila, sabi niya, mga fake news. Sino ba lumikha ng fake news? Kayo! Bakit? Bakit kayo ang lumikha ng fake news? Hindi nyo inilalabas ang medical bulletins ng presidente nung yan ay dinala sa ospital. Ito ang naging pahayag ni Atty. Salvador Sal Panelo kasunod ng pagkalat sa social media ng isang medical record mula sa St. Luke's Hospital na may kaugnayan sa malubhang kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang paglabas ng naturang medical record ay kasunod ng pagkakaospital ng Pangulo na kadaunan ay inamin mismo ni PBBM na nagkaroon ito ng diverticulitis. Ani Panelo, kinakailangan na maging transparent ang Malacanang kung ano ang totoong kalagayan ng Pangulo para di na magkaroon ng mga haka-haka at mabigyan linaw ang tanong ng taong bayan. Ang sambayan ng Pilipino ay may karapatan na malaman kung ano ang kalagayan ng presidente ng bansa. Itinatago ninyo eh. So, anong gagawin ng mga iba? O ayan, either nakakuha sila ng medical report doon na inilalabas nila na tinatanggi nyo, o kaya naman sa pamamagitan ng chismis. Para kay Panelo, ang tanging paraan para matigil ang pagkalat ng mga fake news ay ang pagbibigay ng pahayag ng tanggapan ng Pangulo at tanggapin ito kung anuman ang magiging reaksyon ng taong bayan. Ano ang solusyon? Simple lang ang solusyon. Kung ano yung medical findings, ilabas nyo sa bansa. Para kung maluba ang kalagayan, ang sambay ng Pilipino, yung mga gusto sa inyo, ay magdasal, manalangin. At yung mga ayaw naman, manahimik lang muna kayo. Dahil pagdating sa kalusugan ng isang tao, mali naman yung ipagdarasal natin na mamatay na. Hindi po ba? Kailangan, palusugin mo. Para panagutin mo kung ano man ang mga ginawa niyang kamalian, mga pagwalabang sa saligang batas, ang pag-aapi at ang pagbibinggansa ay panagutan niya. Yun! Malacanang di umano ang gumagawa ng fake news kasi ayaw ilabas ang tunay na resulta ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Ayon po yan kay Atty. Sal Panelo. Bakit nga ba ayaw ilabas ng Malacanang ang totoong kalagayan ni Bongbong Marcos? Karapatan nga nating lahat yan eh. Ang bihira naman itong Malacanang na ito. Bakit yung tinatago sa publiko? Kung totoong malala na ang kalagayan ni Bongbong Marcos, sabihin nyo naman. Huwag nyo naman pong itago, mga madam at sir. Huwag nyo hahayaan na mag-leak. Saan mang galing itong mga balibalita? Kayo na mismo. Ang magsabi ng katotohanan, kapag mayroong lumabas, sasabihin ninyong peke. Tapos paiimbestigahan ninyo. Pero kayo mismo, hindi nyo inilalabas. Na parang natatakot lang kayo dyan sa Palasyo Malacanang na humalili muna ang Vice Presidente. Bakit? Natatakot ba kayo na mabutingting daw ito? Mabusisi ni BP Inday Sara yung mga tinatago? Kasi siguradong gagawin ni Inday yan. Kung siya ay pansamantalang hahalili kay Bongbong Marcos bilang presidente, malalaman siguro ng taong bayan kung ano pa ang mga baho ninyong hindi pa nalalaman namin. Kaya ayaw ninyong sabihin ang tunay na kalusugan ni Marcos.
Siyempre, nasa saligang batas yan na kapag hindi pa kayang mamuno ng isang presidente, ang hahalilipan samantala, yung kanyang pangalawang pangulo. Pero ayaw ninyong pairalin ang nasa batas. Kayo talaga, binabali niyo ang batas. Hindi ninyo sinusunod. Binabaliwala ninyo ang boses ng taong bayan na siyang nagluklok sa inyo para maging presidente ka, Marcos. Sa bansa, tandaan mo, ang kapangyarihan mo, galing yan sa taong bayan. Humingi ka ng tulong noong 2022 na iboto ka, suportahan ka para manalo ka. Ibinigay yan ng taong bayan sa iyo. Ngayon, isang simpleng kahilingan lang ng ating mga kababayan na ilabas ang tunay na resulta kung ano man ang kalagayan patungkol sa kalusugan mo mismo, Mr. President. Ayaw nyo pong ilabas. Napakaramot ho ninyo. O, pinagdadamutan ninyo ang taong bayan sa katotohanan. Hindi ho maaari yan. Sir, sana naman mapag-isip-isip ho ninyo yung totoong resulta kung ano meron kang sakit, ilabas nyo na. Maliban dyan, merong isang doktor na magpapatunay na yun talaga ang sakit mo. Kung ano man ang nakalagay sa medical report, yun talaga. Patutuhanan ng isang doktor. Hindi yung ikaw lang mismo, Mr. President, ang magsasabi kung ano kalusugan mo. Sasabihin mong okay ka, pero kitang-kita naman sa itsura mo na nauupos ka na parang kandila. Hindi ba, mga kababayan? Walang doktor. Ang doktor mo yung si Claire Castro. Kunwari, gumagawa pa kayo ng senaryo. Kamusta na po kayo, Mr. President? Okay lang po ba kayo? Okay naman ako. Okay na ako ngayon. Nagalingan ng doktor ko eh. Di ba? Pinagluloko lang po nila tayo. Napakadali pong sabihin na okay lang siya, mga kababayan. Sabihin lang niya na, okay lang naman ako. Pero, ang katotohanan, loob ng kanyang katawan, baka magang-maga na, nagnanana na. Di ba? Walang medical report na pinapakita sila eh. Paano tayo maniniwala? Na totoo, na okay siya. Kung hindi na po kayo okay, Mr. President, kung talagang pakiramdam nyo na hindi nyo pa kayang pamunuan yung ating bansa at higit sa lahat, hindi nyo pa kayang gampanan yung pagiging pangulo mo, tawagin mo muna si VP Inday Sara. Siya muna hahalili sa pwesto mo. O ngayon, kung meron kayo tinatagong baho, tatakot kayo na baka malaman ni VP Inday Sara kung sakaling siya ihahalili sa iyo, ayan nga, magiging dahilan. Hindi nyo nga siguro pauupuin si Inday pasamantala. Hindi naman aagawin ni VP Inday Sara yung pagiging presidente mo. Ikaw pa rin naman, hahalili lang siya dahil nga meron nga kayong sakit. Ano masama doon? At higit sa lahat, nasa saligang batas naman yan. Hindi nyo pwedeng baliin ang batas. Nasa batas yan. Kahit nga lang lagdatin ka ng halimbawa, 1 linggo, hindi mo kaya pamunuan, hindi ka makatayo, hindi mo kaya pamunuan ng bansa. Dahil talagang mistulang bedridden yung pagkakalagdat mo. Halimbawa lang yan Dapat kasi VP Inday Sara nang aanalisis sa mga panahon na yan O kahit ang mga travel mo abroad, kung kani-kanino mo ipinapasa, kung sino-sino lang ang humahalili, dapat nga si VP Inday Sara pero hindi mo ginagawa. Di ba? Na para bagang meron kang tinatago. Na halimbawa, kapag si VP Inday Sara ang halili sa'yo, marami siyang makakalkal na mga baho ninyo dyan. Totoo ba yan, Mr. President? Na meron kayong baho? Sabagay, mga kababayan, hindi na po nakakapagtaka yan. Sa napakalalangan ng korupsyon na nangyari sa ating bansa ngayon, maaaring meron nga. Hindi ko sinasabi na meron talaga, pero maaari, di ba? Posibleng perfecto, malinis, ito pa isa, mga kababayan. Tungkol pa rin po ito. Sa medical report, medical record ni Bongbong Marcos na hindi pa rin po nila inilalabas hanggang sa ngayon. Nagbigay po ng kapirasong dahilan itong si Tito J. Sonsa, bakit hanggang ngayon ayaw ilabas ng Palasyo Malacanang ang report o ang medical record ni Bongbong Marcos. Ito sabi ni Tito J. Bakit hanggang ngayon ay hindi inilalabas o nakapagpapalabas ang Palasyo ng totoong medical bulletin ni PBBM alinsunod sa Philippine Constitution? Question mark. Narito ang mga posibleng dahilan. Ito, number 1. Totoong may sakit ang presidente at takot silang malaman ng publiko na may karamdaman ang Pangulo dahil makakasira ito sa imahe ni Pungit. Una, takot na takot silang malaman nating lahat kung ano talaga ang tunay na kalusugan ni Bongbong Marcos, kung malala na o kung hindi na ba talaga kaya pamuluan ng bansa natin. Masisira daw ang imahe ni Pungit. Matagal lang sira ang imahe nito. Noon pa lang. Pinagbigyan lang ito ng taong bayan Naawa lang Kaya sa ibinoto ng 2022 election Pero imahe sa imahe lang, wala na. Matagal lang sira. Lalong-lalo na sa mga nakakakilala sa kanya. Yung dikit talaga sa kanya. Alam kung ano yung ginagawa niya. Sumisingkot ng pulburon. So, siraan na ang imahe mo dyan. Malaman lang na mayroong ng bisyo pala. Nakakasira na ng imahe. Matagal na. Number 2, ayaw nilang malaman ng publiko na malubha ang kalagayan ng Pangulo at ayaw nilang manungkulan muna pansamantala ang Vice Presidente habang ginagamot at nagpapagaling ang Presidente. Ayaw nila, mga kababayan, na pansamantalang manungkulan si VP Inday Sara.
Ang kadahilanan ng Palasyo Malacanang, hindi natin alam. Bakit ayaw nilang pansamantalang paupuin si Inday Sara? Pero kung babasihan natin sa ating napaka-liit lamang po na imahinasyon, di ba? Haka-haka o di kaya tawag ito, mga pagdududa, maaaring meron silang pinagtatakpan. Kaya ayaw nilang paupuin si VP Inday Sara bilang kahalili muna. Pangatlo, totoong may malubhang sakit si Bonget at nais itago ito sa publiko upang pagtakpan ang anumang kabuktutan na ginagawa ng mga taong nakapaligid sa Pangulo. Yun yung sinasabi ko. Kabilang ang pagkamkam ng salapi at mina ng gobyerno. Yan! Di ba? Maaari po mayroong kabuktutan na ginagawa ang mga nakapaligid kay Marcos. Damay kasi dyan si Marcos, mga kababayan. Oh. Damay. Mai-impeach siya. Mai-impeach siya na mayroong karamdaman. Naku po. Oh. Baka mategi. Bigla. Ito pa huli. Bagamat maliwanag ang tuntunin ng saligang batas patungkol sa pahayag ng antas ng kalusugan ng Pangulo, patuloy na ginagawa ng paraan ng Malacanang na ilihis, itago at pasinungalingan ang mga kumakalat na impormasyon hinggil sa tunay na medical condition of PBBM. Yun yan, mga kababayan. Ang naging kakrasong pahayag, opinion ni Tito Jason sa. Ganun talaga. Natatakot sila, mga kababayan, kasi mayroon pong multo na nakasunod sa kanila. Natatakot sila na yung multo na yan maibunyag sa taong bayan oras na hahalili si VP Inday Sara. Baka hindi lang mga insertion ang malaman natin, baka mas malala pa. O di kaya baka matumbok ni VP Inday Sara na totoo nga na napakalala na ngayon ng Pilipinas at higit sa lahat, etong paggamit niya ng pulburon. Baka mayroong makuha si VP Inday Sara ng mga impormasyon sa loob. Di po ba, mga kababayan? Pero ako, sa palagay ko, alam na ni VP Inday Sara yan, matagal na. Yung pulburon session dyan sa Palasyo Malacanang, alam na ni VP Inday yan. Yung mga korupsyon, matagal na sinasabi ni VP Inday yan. Kaya isa yan, maaari sa dahilan. Bakit ayaw nilang pansamantalang paupuin si Inday Sara? Natatakot sila, mga kababayan, kasi napakarami po nilang multo. Yan, sige pa. Gawa pa kayo ng kalokohan. Kita nyo. Hindi nyo napapansin? Mr. President, Bongbong Marcos, hindi nyo po napapansin? Inuunti-unti na kayo. Dumadating na sa inyo ang gaba, ang karma. Hindi nyo napapansin yan? Hindi ho normal na ano yan? Na tawag nito? Na sakit lang yung bang, nagkasakit lang kasi stress, kasi pagod. Hindi. Karma yan, Mr. President. Sige, ayong sabihin niyang inyong tunay na kalagayan, baka lumala yan, Mr. President. Baka humantong po yan sa pagpasok sa inyo sa kabaong. Hindi naman po namin hinihiling. At ipinapanalangin na ganyan ang mangyari sa inyo. Pero meron po kasi tayong isang nakatingin sa taas eh. Nariyan siya eh. Gumagawa siya ng kaparaanan eh. Posibleng siya na ang kumilos laban sa'yo. Kita nyo yan, nagkakasakit na kayo. May tuturing ho yan, Mr. President, na pagkilos ng makapangyarihang kamay ng Ama. Para ano? Siya lang nakakaalam. Ayoko magsalita na para mategi. Hindi, ayoko na gano'n. Mahirap yan. Wala, hindi natin pinapanalangin yan, mga kababayan, Pero, si Lord nang bahala. Ganun na lang. Ito pa isang balita, mga kababayan, tungkol naman po kay Terry Redon. Wala na, desperado na itong mamang ito. Hindi lang si VP Inday Sara ang gusto niyang ipa-impeach, mga kababayan. Kahit ang mga justice official sa Korte Suprema, ipapa-impeach na rin. Grabe, desperado na. Ano ba yung baho nitong mama na ito? Bakit gigil na mapa-impeach si Inday Sara? Takot na takot. Ito, nagsalita na rin si Bicol Saro, Party List Representative Terry Redon sa kanyang pananaw na naging desisyon ng Korte Suprema nitong nakaraang araw patungkol sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Aniya, ang mga justice officials di umano ay pwede ding ma-impeach kung gugustuhin ng Kongreso. Ito ay bunga ng kanyang disappointment, kita nyo na, sa naging hatol ng mga hukom. Subalit, napakadelikado ng ganitong hakbang dahil baka mauwi sa constitutional crisis kung mag-aaway-away ang mga sangay ng ating pamahalaan. Iyan ang hindi naiisip ni Terry Redon, mga kababayan, na magkaroon tayo ng constitutional crisis. Ang gusto niya lang mangyari, ipa-impeach itong mga justice officials sa Korte Suprema para lang mapalitan at itong mga papalit ay boboto na ng yes para sa impeachment ni VP Inday Sara. Desperado na itong si Terry Redon, mga kababayan. Napapaghalata lang na para bagang meron ding pinagtatakpan. Hindi naman siguro ito tatakbo ng presidente. Oo, yung kanilang amo, kasi aso man lang ito sila eh. Yung amo nila na si Tamba,
nagpaplano tumakbo ng presidente sa 2028. Kahit pa maubos, teredon lahat ng mga justice official dyan sa Korte Suprema at palitan ng inyong mga tao ng Malacanang, ipalit dyan sa Korte Suprema. Kung talagang makita ng batas na hindi karapat-dapat mapa-impeach ang isang VP Inday Sara dahil walang sapat na kadahilanan, walang grounds, hindi mai-impeach si VP Inday Sara kasi ang pinuprotektahan dito ng Korte Suprema ay hindi kung sino mang mga politician. Hindi politician, kundi ang saligang batas. Yan ang pinanghahawakan ng Korte Suprema na huwag malabag ng Korte Suprema ang saligang batas. Batas po ang sinusunod dito, teredon. Baka akala mo ang batas yung mga justices official na yan. Hindi. Hindi sila ang batas. Meron tayong batas. Sila lamang po ang nagpapatupad ng batas. Teredon, hindi mo ba naiisip yan? Sa bagay. Party list ka lang eh. Party list ka lang. At higit sa lahat, hindi ka naman abogado. Kaya hindi mo alam yan. Oo. Pwedeng ipa-impeach sa mga yan. Pero para saan? Ano ang dahilan mo? Bakit may papa-impeach? Itong mga justices official ng Korte Suprema. Para lang masunod ang kagustuhan ninyo na sumang-ayon o katigan ng Korte Suprema itong impeachment laban sa pangalawang Pangulo na wala namang sapat na pasiyan. Yan lang. Abay, pansariling interes yan, sir. Pansariling interes yan. Hindi namin alam kung anong interes mo. Bakit gusto mo mapa-impeach ang pangalawang Pangulo? Natatakot ka, malamang. Pag siya naging presidente na, pwede kayong balikan. Etong mga ginagawa mo ngayon, sa palagay mo, hindi ka mababalikan? Mababalikan po kayo. Eto, pinakamalupit sa lahat. Teredon, ipagpalagay natin na na-impeach na si VP Inday Sara. Wala na. Impeach na talaga. So, meron na panibagong vice presidente. Kung sino man yan, hindi natin alam. Halimbawa nga lang na-impeach si VP Inday Sara. Sa 2028 election, baka akala mo, walang Duterteng tatakbo. Sa pagka-presidente. Meron pa rin. At yung Duterte na yan, kung sino man yan, natatakbong presidente sa 2028, susundan lang kung ano ang gusto ni VP Inday Sara. Baka nga si VP Inday Sara pa maging advisor nitong isa pang presidenteng tatakbo ng presidente sa 2028. Isa pang Duterte na tatakbong presidente sa 2028, si VP Inday Sara ang magiging advisor. Pwede yan. Akala mo tapos na? Pag nawala si Inday Sara, nagkakamali kayo. Baka mas lalong mag-init na habulin kayo. Eto mga Duterte, mag-iinit lalo ito. Habulin kayo, iisa-isahin kayo, sisilipin lahat kung sino-sino ito mayroong mga insertion na walang pinaglalagyan o walang pinaglaanan yung mga insertion nila na mga proyekto. Tatanungin kayo, questionin kayo, nasaan yung pera? Insertion ka para sa proyekto? Nasaan yung proyekto? Wala na ipagawa. Nasaan yung pera? Anong mangyayari? Kulong ka. Di ba? Tandaan nyo yan. Lahat kayong mga mambabatas, kahit hindi mambabatas, lahat kayo na mga nagnanais na mapa-impeach ang pangalawang Pangulo, hindi kawalan sa aming mga DDS yan kung sakasakaling mapa-impeach ninyo si VP Inday Sara. Dahil napakarami pang Duterte na maaari tumakbo sa 2028 at mas lalong lalakas pa ang boto tuloy kasi nakulong sa dahig ni Tirlan ang former President Rodrigo Roa Duterte. Andyan na. Baka ilang beses humiling ang mga Duterte, ang mga supporter ng mga Duterte na pauwiin na lang ng bansa si former President Duterte para dito na lang kasuhan, dito rin ikulong pero hindi pinagbigyan ng ICC. Masakit yun sa lahat ng mga supporter ng mga Duterte at sa lahat ng mga taong sumusuporta pa hanggang sa ngayon sa mga Duterte. Napakasakit, no? Pangalawa, halimbawa ulit, mapa-impeach talaga si VP Inday Sara. Yung sakit na naramdaman nila sa pagkakakulong kay PRRD sa dahig, madadagdagan, madodobol na yung sakit na naramdaman nila dahil napa-impeach pa si VP Inday Sara. Sobra na kayo, sasabihin ngayon ng tao yan. Grabe na kayo sa mga Duterte. Talagang iniipit, ginigipit, inaapi ninyo ang mga Duterte. Sobra na kayo. Ano magiging kahihinatnan? Hindi lang maaari mga DDS. Hindi lang mga DDS, mga supporter ng mga Duterte, ang handang iboto ang isa pang Duterte na tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Maaari niyang ating mga kababayan na walang pakialam sa politika. Yung ang ginagawa lang, trabaho-bahay. Ang pinapanood mga nakakatawang video hindi about sa politika. Siguradong susuportahan yan. Kung sino man yung isa pang Duterteng tatakbo sa 2028 kapag ka na-impeach si VP Inday Sara. Hindi nyo napapansin. Kaya nga chillax lang si Inday Relax lang siya.
Wala siyang pakialam sa impeachment. Para kay Inday Sara, para sa akin na to, opinion ko lang to ha, wala siyang pakialam sa impeachment. Kasi hutang ma-impeachment siya. Halimbawa, kasi hutang ma-impeachment siya. Abay, napakarami pang Duterte tatakbo. Nariyan pa si Baste. Nariyan pa si Congressman Pulong Duterte. At siguradong susuportahan yan ng taong bayan. Diyan kayo nagkakamali. Ha? Yan ang hindi nyo naiisip. Kung ako sa inyo, kung talagang takot kayo sa multo ninyo dahil sa mga ginagawa nyo pagnanakaw sa kaban ng bayan, ipaligwak nyo lahat ng Duterte. Ang tanong, kung kaya nyo gawin yan, paano nyo gagawin yan? Malapit na ang 2028 election. Paubos na oras ninyo. Impeachment nga lang ni BP Inday Sara, hindi nga makausad-usad. Pang ilan na yan? Pangatlo? Hindi nga lumusot kahit isa. Tapos nga, meron na namang binasura. Panibagong 1 year ba na naman? O de, aasa pa kayo sa susunod na taon? 2027 na? Wala na pag-asa. Di ba, mga kababayan? Iyakan na. Kaya kahit pa ma-impeach si BP Inday Sara, meron pang isang Duterte na maaari tumakbo sa 2028 na imbis si Inday Sara tatakbo, siya na lang para maipagpatuloy ang ligasiya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at higit sa lahat, maipakulong ang lahat ng mga kawatan sa kaban ng bayan. Okay? Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-ingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.